Muli, isang magandang hapon sa lahat ng mga kapatiran na nakatutok online, locally and internationally. Salamat sa mga kapatiran na nasa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, sa Middle East, sa Australia, Africa, and of course, sa Pilipinas. Sa lahat ng mga kapatiran na nakatutok online, kayo po ay binabati ko ng isang magandang hapon. Today is Thursday, September 2, 2021. Nais ko rin batiin yung ating Senior Pastor Tom Martin and family, Pastor Ray De Los Santos and family, Pastora Shirley and husband, Pastora Carla, upcoming pa lang siya, at kay Pastora Saralyn. And of course, sa lahat ng mga leaders and co-workers, yung mga Gen X especially, special mention kayo sa akin ngayon. Sa hapon pong ito, tayo ay mag-aral muna sa salita ng Diyos bago tayo dumako sa diwa po ng panalangin. Sa hapon ito ay ating pag-aralan yung The Shining Pathway o yung maningning na landas. Naway makita natin yung maningning na landas at ito po ay ating matatagpuan sa Proverbs chapter 4 verses 18 to 19. But the path of the just is as the shining light, that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. Manalangin muna tayo. Panginoon, salamat sa hapong ito na kami minsan pang makapag-aral yung salita at matuto kami at mapagpala at walang masayang na oras kami magkaroon ng interes na mag-aral ng yung salita. Just be with us, lalo na lahat ng nakatutok online at maging sa mga bago. Salamat o Diyos sa iyong patnubay sa hapong ito. In Jesus' name. Amen. Sa wikang Tagalog, ganito sinasabi, ngunit ang landas ng matuwid ay parang madiyab na liwanag na sumisilang ng higit at higit sa nasakdal na araw. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila malaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. Merong isang old commentator, kilala natin ito si Matthew Henry. At ang sabi niya, ang Diyos ay talagang napaka-concern upang ang katotohanan ng salita ng Diyos ay makarating sa lahat ng puso ng tao. At kaya nga, ang Diyos napakahusay. He has devised a great variety of methods. Gumawa siya, nag-isip siya ng maraming kaparaanan kung paano maipahayag ang katotohanan sa lahat ng tao. Kaya nga sa Bible makikita natin, God has given divine laws. Meron dyan, makikita natin mga histories, songs, prophecies, and proverbs. Yan po, God is a God of variety, kaya mas maunawaan ng tao. May mga parables pa nga. But from God's standpoint, there are only two classes of people in the world. Dalawang klase lamang ng tao ang nabubuhay sa mundong ito. At ito nga yung pinaka-highlights natin, which is the righteous o yung matuwid are those who are right with God. No question about it. Kapag ikay righteous, ikaw ay nasa tamang kaparaanan, tamang daan ng ating Diyos. And the other one is the wicked o yung masama are those who are wrong before God. So merong left at saka may right, merong good and bad, merong righteous and wicked. So ito po, dalawang klase lamang ng tao, sabi ng Panginoon. In another term, meron dalawang contrast o kaibahan ang mga tao na sinasad ng Bible. Ang tawag sa kanila, believers and unbelievers. O kaya, children of God or children of wrath. Kaya, ang tanong ko, which class do you belong? The left or the right? So, kayo ang nakakabatid ng buhay ninyo. Kayo ba'y nasa matuwid o nasa masamang daan? Sa hapong ito, maikli lamang ang ating pag-aaralan. Mas mag-focus tayo sa pananalangin. Yung dalawang contrast na tinatawag, ito yung number 1. The righteous are
in the minority, and the wicked are in the majority. So, paano natin maunawaan ito? Katulad nga ng verses na pinag-aral, yung nabasa ko, yung verse 18 at saka 19, the path of the righteous. So, yung daan ng matuwid, at saka yung sa verse 19, the way of the wicked, o yung paraan ng masama. So, ang Panginoong Yesus, binigyan din niya ng ibang kapaliwanagan patungkol sa dalawang kaibahan ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Ito yung sa Matthew 7:13-14, ang tawag doon ay broad gate at saka narrow gate, maluwang na pintuan at makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. So ulitin ko, maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. So, ang sabi nga natin, wicked are in the majority. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan dito. So, the righteous are in the minority. The wicked are in the majority. So, makikita natin dito na tayo mga matuwid ay sinasabi, we are in the minority. At palagi ito ang mga narinig natin. Pero may mga sinasabi ang Bible, tingnan natin yung majority at saka yung minority, kung sino nga ba ang tunay na pinagpala. Sa panahon ni Noah, alam natin na siya ay nangaral at ipahayag ang pag-ibig at pagliligtas ng Panginoon. At meron pa nga siyang warning na kayong mga kasalanan, magbago na kayo, magtiwala kayo sa Diyos sapagkat darating ang paghuhukom, babaha. So, anong nangyari? Pinagtatawanan lamang siya. Sabi nga ng mga ibang Bible scholar, 120 years daw siyang nagbigay ng warning. Pero ang sabi naman ni Dix, isang generation lang, around 30 years. Pero ganun pa man, ang pinakamahalaga dito, winarningan ang lahat ng tao, pero sa dami ng tao, majority of the people na pinaniniwalaan o pinagtatawanan ang katotohanan, only 8 souls were saved. 8 tao lamang ang naligtas at ang buong pamilya ni Noah. So, dito pinapakita kung tama yung mga majority pero napahamak sila, itong minority, sila ang pinagpala. Also, in the case of Sodom and Gomorrah, alam natin ang Panginoon ay nagbigay din siya ng warning sapagkat ang panahon noon, nung panahon ng Sodom and Gomorrah, talagang palasak ang buhay ng tao. Babae sa babae, lalaki sa lalaki ay nagkakaroon sila ng affair. So talagang ang mundo ay lubhang na makasalanan. Winarningan ang mga tao noon. Subalit ay sila po ay napahamak. So, only a small minority, kakaunti lamang ang mga naligtas. Yung pamilya ni Lot, buong pamilya ni Lot, except his wife, na naging haligi ng asin. So, yung marami, nagkamali sila, yung kokonti, sila ang mga pinagpala. At ang sabi rin ng Panginoong Yesus in the book of Matthew 20:16, many are called, but few are chosen. Maraming tinawag ang Diyos, nakarinig na salita ng Diyos, pero kakaunti lamang ang mga nag-response. So nagpapatunay na yung many are in the majority, few are in the minority. So dito pinapasabayan ng ating pag-aaral na kahit nakakaunti ay pinagpala. Kaya may nagtanong sa ating Panginoon Yesus. Ang sabi dito, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Kaunti lang ba maliligtas? Pero ang sagot ng Panginoon sa kanila ay ganito, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Ulitin ko,
magpilit kayo. So, ang Tagalog dito, magpilit. So, para bang performance ano. So, sa biyaya ng Panginoon, siguro kapag tinranslate mo ito, lakaran mo, magsumikap ka sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon upang ikay makapasok sa pintuang makipot. Sapagkat, sinasabi ko na sa inyo, marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyari. Siguro ito yung mga nagsisikap sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa, self-performance, pero hindi mangyayari. So, bagaman Christians are in the minority today, pero kung ating iisipin, ang pinakatrahedya dito na para bang iniisip nila yung the crowd, yung marami, o yung maluwang na pintuan, iniisip nila to be among in the majority must be the right way. Ito yung katwiran ng iba. Kami ang tama kasi marami kami. So, ito yung pinakatrahedya, hindi nakukuha ang kaligtasan sa dami ng tao. Sapagkat people are very easy to be beguiled by numbers. Mabilis malinlang, mabilis madaya ang tao kapag bilang ang pinag-uusapan. Marami kami, majority kami ang tama. So, it is also dangerous to go with the crowd. Yung sasamahan mo yung marami sapagkat akala nila sila yung tama. Pero tayo, alam nating ang katotohanan, bagaman kakaunti tayo, pero tinitiyak natin according to the Word of God, yung mga naglalakad sa makipot, sa masikip na daan, talagang sila ang mga pinagpala. So kung iniisip nilang kapag sila marami, sila yung tama, ito yung kasagutan ng Panginoon sa kanila. There is a way which seemeth right unto a person, but the end thereof are the ways of death. Sa tingin ng tao, sila'y tama sapagkat sila'y marami, pero ang dulo pala nito, kamatayan o kapahamakan lamang. So hindi kasiguro doon, pagka marami kayo, ay kayo yung tama. So nakikita natin dito, the righteous are in the minority and the wicked are in the majority. So ang dalawang kaibahan nito, nire-refute ng Word of God na hindi porke marami kayo, kayo ang tama. Sapagkat meron tayong biblical na truth na pinapasabulian kahit na tayo ay nakakaunti lamang, at least alam natin tama ang ating dinadaanan. Amen. Number 2, the righteous are in the light. So yung mga matuwid, sila yung mga nasa liwanag, and the wicked are in darkness, sa kadiliman. Ito yung sinasabi ng verse 18 na pinag-aral natin, but the path of the just is as the shining light. Ang landas ng matuwid ay parang maliyab na liwanag. Ito po ang kailangan maranasan ng mga mananampalataya. Lakaran po natin yung landas ng matuwid na parang nagliliyab ng liwanag. Ito'y umaapoy na may kaliwanagan. Yan ang landas ng matuwid. Pero, on the other hand, gaano naman kasolem o gaano naman kagilagilalas ang kondisyon ng mga tao na hindi kumilala sa ating Panginoon. Tayo, alam na natin, meron na tayong katiyakan na kilala natin ang Panginoon. So, ito yung para sa mga wicked. But the way of the wicked is like deep darkness. Ang lakad ng masama ay parang kadiliman. Hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatitisuran. So, hindi nila malaman kung ano yung mga dapat nilang gawin. At least tayo, alam na natin ang ating nilalakaran. Subalit ang mga wicked o yung mga masama, kadiliman, ang sabi ng Bible, hindi alam kung saan sila patungo. Sapagkat madilim, kapag alam natin madilim, napakahirap masilip yung dinadaanan mo sapagkat walang ilaw. Pero tayo, nasa ilaw, alam natin tama ang dinadaan natin sapagkat may liwanag na umaantabay sa atin.
ang Diyos na siyang pinaniniwalaan natin. So, anong dahilan kung bakit sila naliligaw? 2 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito. Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. So, take note, ang mga taong hindi nagsisisampalataya, binubulag ng Diyos ng sanlibutan. Kaya hindi nila matanggap ang katotohanan kasi bulag sila sa katotohanan. At upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya kapag ang tao, hanggat hindi siya naboborn again in the Spirit, kahit anong paliwanag mo sa kanya, hindi niya lubusang naiintindihan. So, sapagkat nabulagan sila, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya wala silang conviction, hindi nila pinaniniwalaan ng salita ng Diyos, parang walang dating sa kanila. Kaya kailangan maborn again in the Spirit ang mga ganitong klaseng tao. Kaya si Satan patuloy na pinadidilim ang spiritual walk ng mga taong ito. Satan is keeping the multitudes in spiritual darkness. Natutuwa ang kaaway, ang diablo, na naglalakad ang mga tao sa kadiliman. So, spiritually, ito yung ibig sabihin na maaring buhay sila, gising sila, pero dilim ang landas na kailang dinadaanan. Spiritually speaking. So, dapat ang salita ng Diyos ang siyang tunay na maipahatid natin sa mga taong ito upang yung madilim nilang landas na nilalakaran magkakaroon ng kaliwanagan at gagamitin lamang ikaw at ako upang mangyari ang mga bagay na yon. Tayo mga tinawag ng Diyos, pinagpala tayo, mapalad tayo sapagkat merong sinasabi ang Panginoon sa 1 Peter 2:9, ito ang kinatatayuan mo. Dapat mong malaman, you are a chosen generation. Ikaw ay isang lahing hinirang ng Diyos. Royal priesthood, meron kang makaharing pagkasaserdote. Ito yung kalagayan nating spiritual. A holy nation, bansang banal, at peculiar people. Ikaw ay yung bayang pag-aari o sarili ng Diyos. Kakaiba tayong nilalang, pinili tayo ng Panginoon upang lumakad tayo malayo sa kadiliman patungo doon sa kaliwanagan. What called you out of darkness? Tinawag ka mula doon sa kadiliman upang dalhin ka niya sa marvelous light hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ito ang naisin ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, inilalayo tayo ng Panginoon doon sa mga madilim na landas at naway kapag nakita mo na yung maliwanag na landas, huwag ka nang babalik doon sa madilim na landas o madilim na buhay. Sapagkat minsan mo nang naranasan ang maliwanag na buhay kay Kristo. Bakit ipagpapalit mo pa yung buhay mo ngayon, nararanasan, kaysa dating buhay na walang kapayapaan? Although, para bang iniisip natin, kapag material na bagay, okay ako dati. Ngayon, kung kailan ako napunta kay Kristo, para bang nahihirapan ang buhay ko, tuloy lang ang laban sapagkat mayroong Diyos na antabay at sasama sa atin. Kaya anong tinuturo dito? The righteous are in the light. Ang mga matuwid ay nasa liwanag at the weak and the wicked are in the darkness. Ito yung contrast ng salita ng ating Panginoon. At ang pinakahuli, ito yung pinakamagandang ending ng ating pag-aaral. The righteous have a glorious prospect, but the wicked have a terrible prospect. Ang mga matuwid, meron silang dakilang pag-asa. Subalit ang mga masama, meron naman silang kakilakilabot na inaasahan o mangyayari sa kanila. So, ang sabi dito, the righteous are traveling to the full light of day. Ikaw at ako ay naglalakbay, lumalakad
sa full bright of day, sa maliwanag na sikat ng araw. Ibig sabihin, paganda ng paganda ang buhay, paliwanag ng paliwanag ang ating buhay patungo kay Kristo. Ito yung katiyakan na binibigay ng ating Panginoon. At ang sabi nga dito, maraming pakahulugan ang John 14:2-3. In my Father's house are many mansions. Usually, ginagamit ito pag may mga patay na ang Diyos ang siyang sumusundo sa atin. So, pwede rin i-apply. I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Pwede rin, I will come again. Ito yung rapture na tinatawag. Kukunin tayo ng Panginoon upang makakasama niya na kung saan nasa ng Panginoon ay doon din tayo. So, pwede rin i-apply ito sa ganitong pagkakataon na ang Diyos ay pansamantalang umalis, pumunta sa kalangitan, iniwan ng banal na Espiritu, at darating ang panahon, kukunin din tayo ng Panginoon. Yun nga ang tinatawag na rapture. So, ito yung nilalakaran nating the bright, full light of day, maliwanag. How about the wicked? The wicked shall be in silent darkness. So, ipinapakita dito, it speaks of judgment. Ang mga masama will be in silent darkness. Sabi nga ng Matthew 8:12 sa ISB version, but the unfaithful heirs of that kingdom will be thrown into the darkness outside. In that place, there will be wailing and gnashing of teeth. Sa lugar na yon, mayroong pagtangis at may pagngangalit ng ngipin. So, ito yung mga taong mapupunta sa kadiliman. So, dalawang tao lang ang sinabi ng Bible, the wicked and the righteous. Ibig sabihin, may paghahatol, may paglalagyan ang mga righteous at may paglalagyan ang mga wicked. So, ito lang ang pinaka exposition ng Word of God sa oras na ito. For the sake of the Savior, alang-alang sa ating tagapagligtas na ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa iyo at binibigyan kayo ng kaligtasan sa magitan ng kanyang mayamang biyaya. Ang hamon ko sa oras na ito, if you are not a Christian yet, then join the minority now. Ito ang hamon niya, kahit nakakaunti, mag-join ka dyan sapagkat iyan ang magdadala sa buhay na walang hanggan. If you do that, you will experience the joy and peace through faith. At mararamdaman mo rin at mararanasan mo ang kapatawaran ng kasalanan through His grace. At pagkatapos ito, you will have that assurance and the blessed hope of heaven. So, ano lamang ang gagawin mo sa hapong ito? Just open your heart to God, to our Lord Jesus Christ. Receive Him as your Lord and personal Savior, and ask Him to take full possession of your life. So, ang sabi ng Word of God, do it now and not tomorrow, because tomorrow may be too late. So, sa hapong ito, lahat ng mga gustong tumanggap sa ating Panginoon Hesus ay inaanyayahan ko kayong lumapit sumabay sa maikling panalangin ng pagtanggap at ariin ninyo sa iyong puso ng panalangin na ito, kayo ang siyang nagsasalita sa Panginoon. So, lahat ng mga gustong tumanggap ay sumunod po kayo sa maikling panalangin. Panginoong Hesus, minsan pa, salamat po sa iyong salita. At nakita ko ang dalawang kaibahan ng tao sa ibabaw ng lupa. Matuwid at masama. At sa oras na ito, ako po'y dumudulog sa iyong harapan
Hindi ko po kaya ligtas ang aking sarili, kaya't ibinababa ko ang aking buhay, binubuksan ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan at sa katiyakan na ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, minsan ko pong idalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, salamat sa mga kaluluwang tumanggap. At alam ko, nagsasaya ang mga anghel sa langit dahil sa isang tao na lumapit sa inyo upang tagapin ka bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Patuloy kayong maghari sa kanyang buhay simula ngayon hanggang siya nabubuhay. In Jesus' name. Amen. So kung kayo tumanggap, merong katiyakan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. 1 John 5:11, 12, 13. Isulat na lang ninyo at hanapin nyo sa Bible. 1 John 5:11, 12, 13. Amen. So, sa hapon pong ito, tayo dadako sa panalangin ng mga kapatiran. So, let us go to the Lord in prayer. Panginoon, salamat minsan pa na ang iyong salita ay naipahayag. Walang pangalang itinataas kundi ang aming Panginoon Jesus lamang na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Tinapos niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo upang maranasan po namin ang kaligtasan. At sa hapong ito, kami rin dumadako sa diwa po ng panalangin upang aming itaas sa mga panalangin na ito na alam namin bago pa lamang kami dumako ay meron ka ng nakahandang kasagutan. Subalit, ninanais mo na ito'y aming mabanggit upang ito'y mapag-agarihan namin in prayer. Si Jaime at John Bronson Manalastas na ang mga taong ito ay nagkaroon po sila ng COVID symptoms. Patuloy kaming umaasa at nagitiwala ng iyong kabutihan ng siya maghari sa kanila at umaasa kami ang kagalingan ay inyo pong padadaluin sa kanila. Gamitin po niyo mga gamot upang mangyari ang pagpapagaling Panginoon. Ganon din kay Tatang Resty. Salamat po sa kanyang buhay. Bagaman na sa kanyang edad, alam namin kaya mo pang dugtungan ng kanyang buhay na kung saan o Diyos ang mga gamot na kanyang iinom ang siyang magbigay makapag-sustain ng kanyang kalakasan pisikal upang humapa pa kanyang buhay. Salamat sa mga taon na kanyang ipinagkatiwala sa inyo at naranasan ng iyong kabutihan. Patuloy po niyong samahan o Diyos, magpakatatag siya sa kanyang pananampalataya at hindi siya mag-give-up, Panginoon. Ganon din po Diyos kay Marites Sibug at Marivic Colo na ito'y mga na-stranded sa Afghanistan. We believe na sila po yan nakauwi, Panginoon, upang ma-enjoy ang kanyang pamilya na alam namin inalayo mo na sila sa panganib. Salamat po, Diyos. Bagaman natapos ang naging problema sa Afghanistan, we believe, O God, na sila'y nakauwi ng ligtas at mapayapa. Ganon din po si Lydia Lalo at Vicencio Passion. O Diyos, salamat po sa buhay ng mga taong ito. Kagaling ang pisikal, ang patuloy nilang dalangin at naniniwala kami na habang sila'y nakatutok online, habang sila'y nagtitiwala sa inyo, pinatatatag mo ang kanilang pananampalataya na ang mga itinatanim na negatibo ng kaaway sa kailang puso ay pwedeng mapalitan ng pananampalataya sa ilalim ng biyaya. Umasa lamang sila sa inyo, Diyos. Itatawid po ninyo ang kailang buhay at maranasan pa ang mahabang buhay kasama ng kailang pamilya. Ganon din po sila Ate Eti Manese and family na kung saan sila rin po, O Diyos, ay dinaanan ng COVID. But we believe, O God, nangyari man ang mga bagay nito for a purpose. Continue to strengthen them. Patuloy na i-bless, O Diyos, ang mga doktor na siyang nag-aasikaso, maging mga gamot na kailang ininom, magbigay lakas sa kailang pangatawan at mabilis ang kailang recovery upang sa kailang pagbabalik, O Diyos, makakapag-testify sila na mayroong isang Diyos na talagang nag-ingat para sa kanila. Continue to provide all their needs according to your riches in glory. Ganon din po, O Diyos, successful operation ang nangyari kay Jonathan Tangkuangco. Ang dalangin lamang namin sa mga panahon na ito, yung kanyang fast recovery. Salamat sa mga tao na siyang tumulong, pinansyal, nanalangin, Panginoon, upang mangyari ang iyong dakilang kalooban. We do pray for the soul of this person na
Minsan, O Diyos, ay makapagpatotoo siya kung gaano kayo kabuti at makikita rin po namin, O Diyos, isusuko na ang kanyang buhay para sa inyo, Panginoon. Maipaglingkod niya sapagkat binigyan po siyang isang pagkakataon na mabuhay upang maging instrumento, maipahayag inyong kabutihan sa mga taong nakakilala sa kanya, Panginoon. Ganon din po, Diyos, kay Len McFadden. Salamat sa complete healing ng kanyang physical na kalusugan. At dinideklara po namin, nagkakaisa kami, nag-agree in prayer, yung healing, yung fast recovery ay tunay na mangyayari, Panginoon. Ganon din, O Diyos, kaya Marilyn Mangalos at Lyndon Calaw. Salamat, O Diyos, sapagkat isa silang matibay na patotoo kung gaano ninyo iningatan, kung paano nyo sinagot ang kailang mga panalangin, na talagang binantayan po namin sa panalangin at nakita namin ang kailang buhay ay pinagpala mo, namumuhay na sila ng normal ngayon, malayo sa lahat ng sakit karamdaman. Nakikigalak kami sa mga buhay na ito, maging ang kailang mga magulang. Ganon din, O Diyos, si Ate Sem Martin at ang kanyang pamilya, na sila rin po, O Diyos, ay nakaranas ng tinamaan ng nag-positive sila sa COVID. O Diyos, alam namin na this family are very dear to you, O God, kaya itinataas po namin. Continue to bless them, encourage them, strengthen them, at patuloy silang magtiwala at manampalataya ng buong pamilya ito, Diyos, ay ma-overcome din nila itong sitwasyon na kailangan naranasan sa mga pagkakataong ito. Alam namin habang kami nagtitiwala sa inyo, Diyos, patutunayan ninyo na kayong siyang Diyos na talagang hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Salamat, O Diyos, sa mabilis na kagalingan ng kailang buhay, Panginoon. Ganon din po, Diyos, yung aming ang ino-offer na vaccine ng JOB. Patuloy kaming dumadalangin na marami pa rin po mga kapatiran na hindi pa po nababaksin. We do pray na tunay na makatanggap din po kami ng balita patungkol sa kanila upang may schedule ang mga kapatiran na mabaksin na rin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Continue to bless our Mother Church na ang ministeryong ito magpapatuloy sa ilalim po ng iyong biyaya. Ganon din, O Diyos, si Sister Angie na pauwi na po ng Pilipinas. Masakit po ang naranasan aming kapatid na ito na maaga po umuwi ang kanyang ang ama ng tahanan. But then, O God, minsan na hindi po maunawaan ng mga bagay. Subalit habang kami nagtitiwala sa inyo, ang lahat ay magiging maganda at maayos, Panginoon. Continue to comfort her, O God, at patuloy na i-bless mo rin siya, Panginoon, at lalo-lalo ng kailang anak, na siya nag-iisang magulang para palakihin ang kanyang anak. Umaasa kami, O Diyos, na hindi mo pagkukulangin ng mabuting bagay ang si Sister Angie at ang kanyang anak, Panginoon. Continue to comfort them, O God, maging matatag, maging matibay sa pananampalataya ang aming kapatid na ito. Ganon din, O Diyos, si Ramon Embuscado na kung saan siya po ay nakaranas ng stroke. We do pray, O God, for your divine healing, O God, that will flow upon his physical body from head to foot. At umaasa kami, Panginoon, na minsan pa makasumpong ang taong ito na hanapin kayo at ang iyong kaharian, at pagkatapos marami ka pang idadagdag sa kanya. Umaasa kami ang mabilis na kagalingan ng aming kapatid na Ramon Embuscado, Panginoon. Ganon din po, Diyos, patuloy namin dinadalangin ng mga simbahan ng Christ Ambassador, yung Gapan, yung BPC, yung California, yung sa Guam at sa Bangbang, Panginoon. Ang mga simbahang ito na patuloy po niyong itatayo, patatatagin, Panginoon. Magkaisang aming espiritu at diwa upang manatili, lumaki, lumawak ang mga ministeryong ito, mga gawain na ito sa ilalim ng mga pagtuturo under the leadership or pastoral ng mga bawat leader, Panginoon. Continue to bless them, O God. Give them more wisdom and knowledge kung paano nila ma-administer ang mga simbahan na kailangang hawakan pa, Panginoon. Salamat din sa pagkakaisa ng mga kapastoran. Continue to bless everyone at magkaroon kami ng isang puso, diwa na itaguyod ang iyong ministeryo. Ganon din po, O Diyos, ang mga supporters po namin na financially. Salamat sa mga buhay na ito na patuloy po namin itinataas sa inyo, Diyos. Hindi po kami nagsasawa sapagkat hindi sila nagsasawa na pagpalain ng iyong gawain, magpadala ng kailangan mga tithes and offering sa iyong gawain. Hindi man namin sila kayang isa-isahin, subalit kilala po ninyo ang kailang buhay na kami bahagi ng mga biyayang ipinapadala nila, Panginoon. Kaya't salamat sa kailang buhay. Continue to bless the works of their hands, ang kailang buhay, ang kailang hanap buhay, Panginoon. At salamat sa ipararaso pong pagpapala sa mga kapatirang local and international financial supporter, Panginoon. Salamat po sa kailang buhay. Ganon din po, O Diyos, ang sitwasyon ng Pilipinas
Ayun ay dumadami, kumakalat ang iba't ibang mga variants. Subalit naniniwala kami, kaya po niyong sugpuin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng itong problemang ito, alam namin mas matinding biyaya at pagpapala ang ipararanas po sa Pilipinas, na lahat ng ninakaw ng kaaway ay manunumbalik ang mga magandang negosyo, maraming trabaho, Panginoon, at yung pag-unlad ng Pilipinas ay makaka-recover, Panginoon, at i-bless mo ang bansang Pilipinas, sapagkat ito'y pangako, Panginoon, na makakaranas ng biyaya at pagpapala ang buong mamamayan ng Pilipinas. Ganon din po, O Diyos, dinadalangin po namin ang aming Candaba Mayor, Rene Maglangke. Salamat sa kanyang buhay, sa katyagaan, at sa kanyang wisdom kung paano pangunahan ang bayan po ng Candaba, kasama ng kanyang yung kanyang vice mayor at saka mga councilors. At salamat din sa pag-iingat ng bawat isa, maging yung mga frontliner na kasama niya, continue to guide them, protect them, at yung mga bagay na dapat po masaayos sa Candaba, at yung mga developments pa, Panginoon, sa physical, patuloy pong makita po namin, O Diyos, kung gaano magtrabaho itong aming Mayor Rene Maglangke. Salamat sa kanyang buhay, patuloy mong bless, ingatan sa lahat ng mga gawang masama, Panginoon. Ganon din, O Diyos, ay idinadalangin po namin sa oras na ito lahat ng mga kapatiran na may mga prayer requests, subalit hindi na nasabi. O Diyos, kami pong lahat, corporately, nagdideclare ako, O Diyos, na that you will stretch forth your hands and touch every prayer, sagutin ang bawat panalangin ng mga kapatiran. Magpasalamat na lamang kami sa magiging kasagutan, sapagkat naisin mo na kaming lahat ay makaranas ng iyong mayamang biyaya. Salamat po, at selyuhan ninyo sa hapong ito ang lahat ng aming mga panalangin, sapagkat alam namin ang lahat ng ito ay nakarating sa iyong banal na harapan, at hihintayin po namin ang lahat ng kasagutan, sapagkat ito'y meron ng kasagutan sa tamang panahon, sapagkat ito'y idinadalangin namin sa makapangyarihan pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. So, salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nagipagtiyagang mag-aral at mag-agree in prayer. So, sa hapon pong ito, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Sa wikang Tagalog, ganito po sinasabi ng because of Jesus, dahil kay Kristo, kayo ay sukdulang pinagpala at lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng ating Diyos. Amen and amen. Praise the Lord.